Hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, unbox natin isang budget smartphone ngayon ni Oppo, ang Oppo A18. Maganda kaya to? Tara mga J-Vlog, check natin. So isa pong budget smartphone ang ating i-unbox for today, the Oppo A18. So nabili ko to sa official store ni Oppo sa Shopee at nakuha ko to ng sale. So nakuha ko na lang to ata ng 5K. So okay na okay. Pero ang SRP ng Oppo A18 is 5,999 pesos or almost 6,000 pesos na merong 4GB of RAM and 128GB of internal storage. So yun, kung interesado rin kayo dito sa Oppo A18, huwag kayong mag-alala, ilalagay ko po yung link nito sa description. Next naman, so ito yung box ng Oppo A18. So grabe no, kahit na yung mga budget smartphone ngayon or entry-level smartphone ngayon ni Oppo ay magaganda na rin yung box. So bago, ang tagal ko na rin nakapag-unbox ng Oppo. Last ata 17K, last year pa yon 2022. Ngayon, Oppo A18 naman. So 4GB 128 to, glowing blue. Open na natin siya. So binili ko to sa Shopee kaya chinek ko to, inopen ko siya for security reason na rin. Eh yun, wala naman din tayong na-experience sa abila kahit papaano sa mga online transactions natin. Sa Shopee, lahat naman ay nandito, wala naman tayong any problems na na-experience. Kaya kung bibili kayo sa Shopee or sa online, video nyo muna while opening the smartphone para meron kayong proof. For example, kung bato yung laman or sabon, di ba? Kasi may ganung mga instance na nangyari. So ito, Oppo. Ayan yung smartphone, Oppo A18. Ayan. So, 4GB of RAM, 128GB, 5,000 mAh battery, 90Hz sunlight display. Wow, ah. Nasa sunlight na si Oppo. And 36-month fluency. I don't know kung anong meaning ng fluency na yan. Through the optimization of software, hardware, and other comprehensive technologies, the device has passed the 36 months fluency testing in Oppo laboratory. It does not mean that there is absolutely no lag. So meaning ito parang secure siya ng 3 years na hindi siya ganun bumabagal dahil sa mga software updates. So yon, may ganung security si Oppo ngayon. Okay. So wala dito si Maring Jelly guys, baka nandun sa mga manuals. Nandito yung ating power brick na, let's see kung ilang watts tong power brick ni Oppo. Wow, sad to say it's 10 watts mga ka-J-Vlog. 5 volts, 2 ampere is equal to 10 watts. So, slow charging to. I don't know kung support niyang 18 watt. Titignan pa natin, magre-research pa tayo sa specs. Pero yung charger na kasama is 10 watts lang. Mabagal yan. Meron tayong USB Type-C cable. So, wala po si paring earphone. Next, dito tayo sa mga manuals. Ayan, present si Maring Jelly Case. Ayan, hello Maring Jelly Case. Nandito si Baby SIM Eject Tool. At meron tayong mga documentation like quick guide and safety guide. So, yun lang naman yung content ng box. Very simple. Next, of course, let's proceed to the main event, yung smartphone. Yung smartphone naman mga J-Vlog, hindi na siya plastic yung cover. It's paper na. So, mas madali. Parang parchment paper, no? Pero hindi to parchment paper, parang ganun lang texture-like. So, ayan, open na. So, ayan, tingnan natin yung color ni Oppo A18 in glowing blue. So, in 3, 2, 1. Ayan. So, nice. Maganda naman yung color niya. Gradient siya na matte finish. Ayan, no? Pag tinitil kasi natin sa light, nag-iiba yung color, nagiging pinkish siya na color blue. Matte finish siya, innovative AI camera, dual camera setup siya. So ito yung flash niya sa baba. Matte finish, magaan, box type din at matte finish din yung frame niya. So maganda, magaan siya and I like the design. Ayan, very premium naman para sa akin. So dito sa right side nandito yung kanyang power button, /fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas wala tayong makikita. Sa left side is the SIM tray. So, tingnan natin yung SIM tray niya kung hybrid ba to or hindi. So, i-check natin kung ano ba. Okay. Ayan siya. Oops. So, yan mga ka-J-Vlog. Hindi siya hybrid SIM card slot. So, good news yan. Meaning, pwede siya lagyan ng dalawang SIM at isang micro SD card ng sabay. Nandito yung ating 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port, and yung speaker grills. Sa bibili ng Oppo A18,
good news, meron na siyang screen protector out of the box. So, open na natin itong Oppo A18 for the first time. Ayan, Oppo powered by Android. Tapos, ikabit na rin natin si Maring Jelly Case. So, si Maring Jelly Case, yung gilid niya is matte. Okay yan. Tapos yan, makikita nyo pa rin yung kagandahan ng color ng Oppo A18 nyo kahit na nakakabit na si Maring Jelly Case. So yan, setup muna natin to. So yan, na-setup na natin si Oppo A18. Sad to say, naka-notch display pa rin, old school design ng mga smartphone. So, sana ginawa ng punch hole yan ni Oppo. Pero yung mga ganitong brands, I think talagang nagda-notch pa rin sila. Yung mga iba kasi naka-punch hole na eh. And ang nagustuhan ko dito, ang ganda nung resolution ng display niya. I don't know kung Full HD Plus to HD Plus. Mamaya sa search ko yan. Pero ang ganda, to be honest, nung resolution niya. Very, very vibrant. Parang nga siyang AMOLED na hindi ko alam kung So, wait lang. Search na lang natin para hindi tayo maguluhan. Kung ano ba ang screen size at display quality ng Oppo A18. So, yan. Sinearch ko na yung display na ito. Nakakagulat dahil HD Plus 720p lang to. Tapos, IPS. Pero ang ganda nung niya talaga, nung display quality. To be honest, pag tinignan nyo to ng malapitan or actual, kayo mismo nga hawak, ma-appreciate yung display nito. Nagulat ako na HD Plus 720p lang siya. Siguro dahil sa maliit lang yung display niya, dahil 6.5 inches lang to. I don't know, pero maganda yung display quality ng Oppo A18. Next is, tingnan natin yung sa device. So, MediaTek Helio G85 processor, 5,000 mAh battery, 6.56 inches, 4GB nga lang ang RAM nito, sad to say. Extended yung RAM niya up to 4GB din, so a total of 8GB of RAM. Pero, syempre, pinaka-main focus pa rin natin is the physical RAM. Ayan, ang refresh rate niya is nasa pinaka-max is 9Hz screen refresh rate for smoother animation. Yung storage niya is 128GB. Tingnan natin kung ilan na lang available niya out of the box. Kung ilan na lang natira. So yan, may nagamit na tayong 23GB. So yung system, ayan, 14.5 and 3.88GB. So 100 plus gigabytes pa, malaki pa yung available storage. Marami pa po kayong malalagay dito sa Oppo A18. Si Oppo A18 ay meron dual rear camera. Yung main camera niya is merong 8 megapixels, f2.0 aperture. At yung front camera niya is merong 5 megapixels, f2.2 aperture. Both cameras naman ay capable ng Full HD 1080p video recording. Sa screen, si Oppo A18 ay merong 6.56 inches IPS LCD display na mayroong resolution na HD Plus 720 by 1612 pixels na meron 269 pixels per inch. Support niya ang 9Hz screen refresh rate at naka-notch display siya. Sa OS naman, out of the box, naka Android 13 siya with ColorOS 13.1. Sa chipset, meron siya MediaTek Helio G85. Meron siya octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz, and sa GPU nakamali G52 MC2 siya. Meron siyang dalawang biometrics which is face unlock at fingerprint scanner. At pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ang 10-watt charging rate. So yun mga ka-J-Vlog, next naman, first gusto ko i-share sa inyo yung first impressions ko dito sa bagong labas sa Oppo A18. Number 1 mga ka-J-Vlog, sa display na itong smartphone na to. So yung display niya is HD Plus 720p resolution. Pero nagulat ako dito na maganda talaga yung color accuracy nung kanyang display. Pero napansin ko to, kinompare ko siya sa mga ibang smartphone brand. Kaya pala mas maganda yung yung sa display dahil mas mataas yung brightness niya compare sa mga ibang brands. Di ba kasi medyo madilim ito, mas okay yung brightness niya, mas mataas kumbaga, kaya talaga nagpa-pop yung mga icons sa display. So, okay naman yung size niya, very compact, 6.56 inches. Pero sad to say, naka-notch display, old school yan. Sana Oppo, di ba? Gawin nyo ng punch hole. Parang 2018, 2019 pa yung ganitong mga hype ng notch. Punch hole lang ngayon, di ba? So, sana
nag-transition na rin sa punch-hole display soon. Kasi hanggang ngayon, naka-notch display pa rin sila. Pero overall, yung display, okay naman siya for me. At ang maganda rin dito sa ganitong presyo na 6K, naka-support pa siya ng 90Hz screen refresh rate for smoother animation. Number 2 mga ka-J-Vlog sa kanyang chipset. Ito magiging real talk lang ako. Kung ako tatanungin, okay naman na sa akin itong MediaTek Helio G85. Marami rin kasing hindi pa natutuwa dyan sa G85 sa ganitong presyo. Pero compare nyo naman, di ba, before, yung mga ganitong brands, ang ino-offer nila sa ganitong presyo is sobrang mga sakit sa ulo na chipset. MediaTek Helio P35, A-series pa nga na MediaTek Helio na sobrang bagal, hindi talaga for gaming. Pero ngayon, nakakatuwa at ako for me, natuwa ako na G85. In-expect ko kasi mabagal na naman na chipset ang ilalagay ni Oppo eh. Pero nilagyan nila to na MediaTek Helio G85 na isang snappy naman niya na chipset hanggang ngayong 2024. Okay siya for gaming, to be honest. Ilang beses ko na na-try yung G85. Okay na okay pa rin yan for gaming. ML, Genshin, kaya pa nga yan sa low settings. And syempre, stay tuned dahil i-game test natin itong Oppo A18. Ako na-appreciate ko lang yung mga ginagawa ng brands na yan. At least ngayon, nag-offer sila ng mas matataas sa chipset sa ganitong murang halaga lang. Syempre, when buying a smartphone, always manage your expectation. Huwag kayo umasa na kanitong presyo pero ang gusto nyo chipset yung mga sobrang bilis, di ba? Syempre sa mga ganung chipset, mas mahal talaga ang presyo kasi mas mabibilis. Pero tong G85, okay to, snappy siya. Hindi siya mabagal kasi compare sa mga ibang smartphones before talaga na ganitong presyo, ang sakit sa ulo gamitin, ang bagal. Pero ito, okay siya, snappy, mataas ang refresh rate. Kaya for me, na-appreciate ko naman na G85 na ang chipset ng Oppo A18. Number 3 sa RAM at ROM. Yung RAM at ROM nito, good news, 128GB. So nakakatuwa, kahit si Oppo, si Samsung, alam nyo na may mga ganyang brand, medyo makunat yan or madamot yan sa storage, di ba, or sa RAM. Pero yon, buti na lang na 128 na talaga binibigay nila kahit sa ganitong presyo. 128GB. Buti hindi na nag-offer si Oppo ng 64GB nito. 128GB, okay na yan. For me, standard na talaga yan na storage ngayong 2024. 64GB, wala na yan. Maliit na talaga yan. Pero yung RAM niya is 4GB. So, yun na talaga yung tineterno ngayon sa 128GB sa ganitong presyo ng mga ganitong brands. 4GB of RAM. So, sana, malay nyo naman, sa mga next upgrade mid-2024, mag 6GB of RAM na, diba? Kasi, yung extended RAM, to be honest, hindi naman yan ganun kalaking tulong for gaming eh. For multitasking lang siya, pero for gaming, ang parati yung titingnan ay ang physical RAM. 4GB, yan na talaga pinaka minimum na RAM ngayong 2024. So yon, budget smartphone, 6K, 4GB of RAM, I think reasonable pa naman. At ang pinakalas mga J-Vlog sa kanyang design. Design overall, syempre, Oppo to, kaya panigurado magpo-provide to ng magandang design. So yan, Oppo A18, ay maganda po ang design neto, 'di ba? So for me, yun, nagustuhan ko naman yung design niya. Maganda rin yung color netong glowing blue. So yun, kung interesado, so yun, yung first impressions natin sa Oppo A18. At yun, abangan nyo lang po yung full review and yung game test natin dito sa smartphone na to. At kung interesado kayo dito, huwag kayo mag-alala, ilalagay ko po yung link neto sa description.